Ito na nga ang madalas na katotohanan sa mga OFW, lalo sa mga babae, na kapag hindi nyo nakukontak ang mga asawa nyong OFW, ay nasa TikTok yan at madalas meron pang ka-live na ibang lahi. Pero ito naman ay kapwa natin, Pilipino. Dahil isang misis na OFW sa bansang Kuwait na pag-alaman ng asawa sa Pilipinas na nangabit ito or nangaliwa sa isang lalaki na nakilala lang ito sa TikTok. At ayon sa asawa ay umuwi na daw ang asawa niyang OFW sa Pilipinas, ngunit hindi niya alam kung nasaan. At may post pa ito sa social media na kasama niya ang lalaki na kabit niya. Ay lumapit na siya sa RTIA. Ipinatulfo ng isang mister ang OFW niyang misis na nabisto niya na umano'y nangangaliwa gamit ang TikTok. Nagpadala pa raw ng pera ang kanyang asawa at binilhan ng motorsiklo ang umano'y kabit. Narito ang Frontline Report. May mga anak po ba kayo? Dumulog sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo ang padre di pamilya na si Arnulfo Cuenco mula sa Isabela. Inirereklamo niya ang OFW niyang misis na si Marivic na sa pagkakaalam niya ay nasa Kuwait. 18 taon na silang kasal at may 3 anak. Natuklasan niyang umuwi sa Pilipinas nung nakaraang buwan. Pero hindi sa pamilya niya, kundi sa kabit umano nitong si Darrell Ken Pumatlag sa Davao. Nakita pa niyang nag-post ng larawan na magkasama ang dalawa. Kwento niya, nakilala lang daw ng kanyang misis si Darrell sa TikTok. Si Mrs. po mismo nagsabi na single ba yan? Siya po mismo nagpakilala sa sarili niya. Siya pa nanligaw kung tutusin. Ang masakla pa, ginagastusan daw ng kanyang misis ang kalaguyo umano nito. Nagbibigay po siya ng 1,000, minsan 500. Kada buwan? Kada linggo? Opo, buwan po. 14K po ang binibigay ng asawa ko sa kabit niya. Nilabasan niya po ito ng motor. Kami niya pong ginawa doon, motor, TV, Durabox, foam. Samantalang yung bahay po namin sira-sira po. Umabot pa raw sa punto na nagkautang ng 5,000 piso ang kanyang misis. Pero hindi raw ito binabayaran ni Arnulfo. Hindi rin daw alam ni Arnulfo ngayon kung nasaan ang kanyang misis. Umuwi lang sa mga anak niya po. Handa ko po siyang tanggapin. Mensahe niya naman sa umunoy kalaguyo. Good luck. Napirahan mo lang yung asawa ko. Alam ko, pira lang yung habol mo. Alam ako, sinsya ka. Wala pang pahayag ang mga inirereklamo. Confirm ko lang muna, Sir Arnulfo. Ito pong nirereklamo po ninyo is misis ninyo, no? So talagang kasal po kayo, Sir Arnulfo? Yes po, sir. Yes po. Kailan pa po kayo kinasal? 18 years na po, sir. May mga anak po ba kayo? 3 po, sir. At sa ngayon, si Madam ay nasa Kuwait bilang OFW, tama po? Opo. Okay, kailan siya huling umuwi? April 27, sir. Hindi namin alam po, sir, na umuwi po siya. Nagparamdam po siya sa amin. Nasa Davao na po, sa kabit na po umuwi. Kayo po ay nasa Isabela. Tapos yung misis ninyo mula abroad, umuwi ng Pilipinas pero hindi dyan dumiretso. Yes po, hindi po dumiretso po sa Davao po, sa kabit niya po umuwi, sir. Saan nyo po nabalitaan yan? Nasa Davao po siya pumunta? Sa picture po nila, sir, nag-post po yung sa TikTok po yung lalaki, nasa bahay po ng lalaki si Mrs. Nakausap po namin yung agency at kino-confirm po nila na May 10 daw po nakauwi yung misis ninyo dito sa Pilipinas. Mula po noon, hindi man lang kayo tinawagan? Hindi po, sir, hindi na po. Wala man lang kayong pasalubong? Nalaman po ng hipag ko na nakipag-imbestiga po doon po sa Davao. Nag-chat po yung kapitbahay po ng lalaki sa kanya na nandito po si Ate Rosvic, sabi niya po. Sinubukan po ba ninyong tawagan, Sir Arnulfo, yung misis ninyo? Yes po, ginausap po namin siya pero nagpa-brother po kami sa pulis Davao, pinuntahan po siya doon. Sabi niya po, hindi na daw po siya umuwi sa amin. Kamusta po ba? Meron ba kayo naging away? Wala naman po, sir. Ano naman po kami, okay naman po kami nung nasa Saudi siya, hindi naman po kami nag-away. Minsan nagagalit ako sa kanya kasi yun nga, hindi niya tigilan yung lalaki niya sa kaka-video call, kaka-chat. Yun lang po, lagi po kami nag-away. Matagal na po sila eh. Sir Arnulfo, matagal nyo na palang nalaman na may ka-video call si Mrs. Matagal na po, sir. Mula nung, ng 2024. Isang lalaki lang po ba itong kausap niya mula 2024? Kasi mukhang bata yun, ha? Opo, sir. Isa lang po, yan lang po si Darrell Kin po, sir. Ilang taon na daw to, sir? Kasi parang bata. Mukhang bata. 23, ma'am. Ilang taon po ba si Mrs.? 38, sir. Paano niya nakilala tong taong to? Yung sabi po sa akin, sir, yung kasama niya na kasambahay, may ka-chatmate din po na kapitbahay ng kabit niya.
si Mrs. po mismo nagsabi na single ba yan? Siya po mismo nagpakilala sa sarili niya. Siya pa nanligaw kung tutusin. Opo, tinanong niya po yung bata na single ba yan? Nagbibigay ba ng suporta sa mga bata? Nung 2 taon po siya, nagbibigay po siya ng 1,000, minsan 500. Kada buwan? Kada linggo? Opo, buwan po. Malamang yung mas malaking pera nasa ibang tao na. Ayos po, 14K po ang binibigay ng asawa ko sa kabit niya. Nilabasan niya po ito ng motor. Attorney, tatanong lang po sana namin yung update po kung kailan po nakaalis at nakabalik po itong OFW natin si Marivic Cuenco. Gawa po ng hinahanap na rin po siya ng kanyang Mr. Attorney. Na-issue po siya noong May 6, 2026. Ngayon may 2 months validity po ito hanggang July 5, 2026. Pero wala pa po sa system namin yung deployment date. So, hindi pa namin ma-confirm po kung nandun na ba siya sa Saudi. So, ngayon po, kino-ordinate namin sa welfare officer namin. Ang sabi ng welfare officer, para ma-check daw po sa system, kailangan daw po ay merong ICAMA number. Since we don't have that information, susubukan po, kung matawagan po. Meron po kasing system na tinatawag, sa WhatsApp, Hindi po makukuha yun or matitrace kung nag-arrive kung walang ICAMA number niya o kahit passport number. Ang pwedeng solution po dyan siguro po, is a request sa Bureau of Immigration dito po sa Philippines. Attorney Sherry, maraming salamat po. Welcome po, Attorney Jay. Salamat, Attorney. Ang mahalaga sa atin ngayon, Sir Arnolfo, we need to know kung asan talaga tong misis ninyo. Okay? Kasi apparently, nasa Pilipinas lang yan. Okay, Yes po, pero nag-video call po siya sa mama niya. Sabi niya po, nasa Kuwait siya po. wala po yan sa record natin, no? We will double Opo, check. sir, opo. Kasi Opo. baka naman sinabi na lang niya na nasa abroad siya para itigil mo na yung paghahanap sa kanya dito sa Pilipinas. Baka kasi At may saka po, itinatago siya. Nag-send po siya sa amin ng booking, June 4, na naghintay po kami lahat sa kanya pero wala po nangyari. Wala po siya sa airport. Pumunta po ako ng airport at saka wala po talaga siya. Hindi po, piki pala po, gawa-gawa niya lang. Ang kinto kasi nabalitan po namin that you were the agency recruitment nitong OFW na ito. Kausap naman namin yung kanyang husband, alam niyo po ba kung asan ngayon itong ating OFW? Attorney, actually, nung bago siya, prior to her repatriation po pa uwi ng Pilipinas, finish contact na po siya. So it was confirmed that nung May 10, talagang nakauwi po siya. Pinonfirm po din namin doon sa employer niya na nakauwi po siya. Then after that, nakausap siya ng staff namin from Santiago na nasa Davao daw po, si worker. Okay. Nasa Davao that time. Pero ngayon po, attorney, hindi na po namin siya makontak since naka-block na po kami sa kanya. Hindi naman po siya nakabalik apply po sa amin. I don't know kung anong agency na po niya ngayon. Maraming salamat kay Ms. Rafael Quinto, ang welfare officer ng Non-Stop Overseas Employment Corporation. Hindi na nga po siya nagbibigay. Ako pa nagpapajika sa kanya pero sa lalaki lang pala pumunta. Magkano po ba inutang niyan? May utang po siya na 5,000 po lahat. Okay. Well, Sir Arnolfo, wag mong bayaran. Oo nga po. Kung itong mga nagpautang, yun naman yung kinausap. Baka mamaya, Sir Arnolfo, kung patuloy mong binabayaran yan, baka ikaw na nagbabayad ng motor ng lalaki niya. Dami niya pong ginawa doon, motor, TV, Durabox, foam. Samantalang yung bahay po namin, sira-sira po, hindi niya pa lang po napagawa. Sir Arnolfo, kung magkaroon po kami ng balita dito about your wife, we will contact po kayo immediately. In the meantime, balitaan nyo rin kami kung biglang mag-reach out po sa inyo kasi ang concern namin right now is for the kids. Sir, nagchat naman po siya sa akin sa isang account pero hindi niya po sinasabi kung nasaan po siya. Ayan sir, manawagan kayo ulit kay Marivic Cuenco, yung inyong misis sir. Baka sakaling nanonood siya ngayon. Sabihin mo yung totoo kung nasaan ka. Hindi mo sinasabi ang totoo kung nasaan ka. Wala ka pala sa ibang bansa. Dito ka lang pala sa Pilipinas. Sinungaling ka sa mga anak mo, sa pamilya mo. Sa lalaki niya, good luck. Napirahan mo lang yung asawa ko. Alam ko, pira lang yung habol mo. Na naman kusensya ka. Wala pang trabaho po yan, ma'am. Tambay lang po.
Sir, may mga nagtatanong lang dito kung babalik po ba si Mrs. Buong puso niyo po siyang tatanggapin. Yes po, gano'n ko pa siya kamahal kahit umuwi na po sa kabit niya. Basta umuwi lang siya sa mga anak niya po. Handa ko po siyang tanggapin. Sige po sir, maraming salamat sir ha. Kapag meron po kaming impormasyon or nag-message din po sa amin si Mama Marivic, agad din po namin ipagbibigay alam sa inyo. Salamat po! Ewan ko ba sa panahon ngayon parang napapadalas na lang or nagiging normal na lang sa mga OFW na mapasok sa ganitong sitwasyon na may maayos na pamilya pero mangangabit. Pero hindi rin naman natin masisisi ang iba dahil may mga asawa naman sa Pilipinas na puro pabigat lang at puro lang inom ang alam. Bibihira na lang din sa panahon ngayon magtagpo ang parehong matino na puro pamilya lang ang iniisip or pag-asenso ng pamilya. Dahil sa panahon ngayon, dahil sa social media, mag-away lang ang isang mag-asawa, maghahanap na ng kausap or ng kachat. I love Filipino because too much to think. I like Filipino because too much eating. I love Filipino because too much to think. Kabayan mahal kita. Why you tell me sampalin kita? I told you halika. You tell me busit ka. I told you halika. You tell me busit ka. Oy naku. Kabayan halika. Come to Dubai. You tell me busit ka. Oy naku. Kabayan halika. Come to Dubai. You tell me busit ka. Kabayan I miss you. Come here I kiss you. Kabayan belisan mo.